Good evening, guys. I don't know if it's still a good evening. Sa dami ng nangyayari ngayon sa paligid natin, sa Pilipinas. Grabe, sobrang na rin, no? Sobrang nakakapag-alala na talaga. Yung recent na nangyari, krimen na involving minors. Grabe. Wala na talaga ako masabi sa mga kabataan ngayon. Though, hindi ko naman kino-compare yung before, tayong mga millennial, di ba? Sa ngayon mga kabataan na to, sa Gen Z, or kung ano mang tawag sa generation nila ngayon. Talaga, magkaiba. As in, magkaibang. Yung inaatupag nating mga millennial before, yung elementary tayo, high school, and then hanggang college. So, simple ang buhay, pero ngayon complicated dahil sa mga influence na rin siguro ng gadget, yan yung mga games, online games, yung masyadong tutok sa gadgets, sa technology. Pero, hindi ibig sabihin nun na isisisi natin doon sa teknolohiya, doon sa online, 'di ba? Yung mga nangyayari sa mga kabataan natin. In my point of view as a parent of two kids, talagang para sa akin, no, nagkakaroon din ako ng, alam mo yun, yung nag-aalala ako para din sa mga anak ko since high school sila ngayon, dalawa sila. Naiisip ko kasi, syempre, nasa public school. Usually, sa public school talaga nangyayari din yung mga hindi masyadong magandang bagay. Pero ito, sobrang, yung baril na talaga, yung patay, hindi na siya simpleng, talagang grabe talaga. Hindi mo na, parang hindi mo lubos maisip, paano nagagawa ng isang teenager, isang 14 years old, at 15, yung nakita ko yung tsura, parang hindi naman siya 15 years old, parang security guard siya na may edad na, parang ganun eh. Yung 14, parang ang payatot niya, parang walang kamuang-muang, pero ganun agad, nakapatay na. So, ang take ko talaga doon, parang saan sila humuhugot ng tapang, ng lakas ng loob na magplano. Kasi, di ba, talagang nakita na din sa FB yung sa mga post, yung mga pinag-usapan nila beforehand nasa chat. So, aware sila at may gagawin silang hindi maganda. Papatay sila, magdadala silang baril, nag-uusap sila. Cool na cool, parang wala lang kala mo papatay lang ng manok. Huli lang ng manok. Parang ganun na lang bakadali sa isang bata na manakit. Yung recent din na yung binubugbog yun sa loob ng classroom, yung binubuli. Gigil na gigil kami ng tatay ko kasi nakaupo lang yung batang babae, hindi siya lumalaban. Pero sa elementary yan Tapos sinisipa na siya sa ulo, tinatadyakan siya. Pinawas-iwas siya, di ba? Parang sa isang bata, yun nga lang matusok mo lang ng lapis yung kaklase mo, parang kakabahan ka na, di ba, pag nasugatan siya kasi magsusumbong sa magulang, di ba? Baka ireklamo ka. Yun, talagang may intention. Intentional yung ginagawa. Hindi siya dahil may pinagdadaanan yung isang tao. Hindi talagang intentional na gawin yun. Alam niya, aware siya. So, para sa akin, ang take ko dito ngayon, since nandyan na, walang pwedeng makulong kasi nga minor, hindi pwedeng makulong. So, anong dapat gawin ng gobyerno? Ganun na lang ba? Ganun na lang ba yung mangyayari na hindi makukulong? So, ang daming lalakas ng loob na gumawa ng ganong bagay, ng ganong karumal-dumal na bagay kasi nga hindi nga makukulong, kasi nga bata pa. Hindi nila alam yung ginagawa. No, hindi pwedeng sabihin na gano'n. Alam nila yung ginagawa nila. Alam nilang masama yun, pero ginagawa nila yun. Diba?
regardless kung anong impluensya ang meron sa kanila, pero ginawa nila yun, hindi sila natakot. Wala silang takot sa Diyos. Yun eh, mga kabataan, hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi sila natatakot sa magulang, sa sermon ng magulang, sa galit ng magulang. Much more, hindi sila matatakot sa Diyos kasi papatay at papatay sila. Yung sabi, pag nabuli ka, papatay ka. Laging dadahilan, nabuli kasi. Diba? May channel yun eh. Dapat maturuan din natin yung mga anak natin na pag may nangyari sa'yo sa school na di maganda, pwede ka magsumbong agad sa teacher. Sumbong sa magulang, then kausapin ng teacher. Dapat diba yun ang unang hakbang. Turuan din natin mga anak natin maging yung vigilant na alam din nila yung gagawin nila in case na may mangyari sa kanilang pambubuli. Diba ako tinuturo ko din sa mga anak ko eh. Once na mumurahin ka, minumura ka or dinuduro ka, or alam mong hindi mo na uncomfortable yung ginagawa sa'yo, pwede kang lapit agad kay teacher. Kasi kung hindi action yung teacher, pwede magalit ang magulang talaga kung hindi action ng teacher na nagsumbong na yung bata. Diba? Dapat tinuturuan natin yung mga anak natin. Aware din yung anak natin, yung mga dapat nilang gawin pag naranasan nila yung mga ganong bagay. Lalo na pag may mga gulo sa labas. Ano yung gagawin nila? Saan sila dapat pumunta? Saang safe na lugar? Sino dapat na tao nang lapitan nila pag sakali na nangyari na wala sila sa bahay? So, paunti-unti, turuan din natin mga bata at ilapit natin sila sa Diyos. Yun ang mahalaga doon. Huwag natin silang hayaan na mapalayo sa mga meetings, paatinin natin sila ng mga meeting, ilapit natin sila kay Lord. Turuan pa rin natin ang magandang asal. As parents, meron talaga tayong sobrang laking part doon sa karakter ng isang bata. Sa atin yung unang nahuhubog sa bahay. Diba? Yung teacher, sa school na yan eh. Kumbaga, sa school na siya, malaki ni anak mo, dinala mo sa school. Hindi na siya baby. So, teacher, kumbaga ang teacher kasi parang hindi sa kanya nagsisimula, sa parent eh. Kumbaga, follow up siya eh. Siya yung magiging susunod na ano na lang. Hindi natin pwede iasa sa mga guro. Yung pagdidisiplina, pagtuturo ng mabuting asal sa ating mga anak, at paglapit sa kanila sa Diyos, ilapit natin sila. Huwag nating hayaan na mapalayo sila sa Diyos para magkaroon sila ng takot na gumawa ng mga bagay na hindi maganda, lalo na yung mga kriminal yan. Diba, una pala pag nakitaan nyo na yung anak nyo na may ginagawang hindi maganda, cut nyo na agad. Pagsabihan nyo na agad, huwag nyo na i-tolerate. Pero mo naman sabihan, huwag ka magmurang ganyan ha, hindi maganda yan. Huwag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, diba, meron kang parusa. Hindi maganda yan. Makakasanayan mo yan. Huwag kang mananakit. Hindi magandang manakit. Kahit sinong tao, hindi mo pwedeng saktan. Kung may alam kong ginagawa sa'yo, kung alam mong nandun na malapit na may gagawin sa'yo or unwanted scenes, isumbong mo agad para ma-prevent natin. So, eto na lang. Ang gusto ko na lang, since nakakagigil din naman, na may namatay 3 bata sa San Jose National High School sa Tacloban. 3 bata yung namatay, nagbuwis ng buhay. May iba, 15 yata yung sugatan. May nabaril pa yata sa ulo. Tapos may nabaril sa tiyan, yung intestine daw nabutas kasi tumagos na yung bala. So, ang take ko na lang dito, since hindi makukulong yung mga bata, why not ipakausap yung magulang ng biktima sa magulang ng biktima na pumatay. Pagharapin. Pati yung may-ari ng baril, kailangan din yung managot. Paano nakalusot na mailabas ng teenager na yan yung baril? Dapat maano yan kung sino may-ari niyan. Pulis yata. Tiyahin yata ng isa yung pulis na may baril. Parang ganun. So, dapat yan. Pagharapin sila. Para man lang kahit papano, di ba maipsan yung hinagpis ng isang magulang na nawala ng anak. Ganun-ganun na lang ba yun? Di ba pagharapin sila? Para maanuhan nila talaga kung gaano kasakit. Kung ayaw ikulong yung bata, pwede rin naman siguro ikulong yung magulang, di ba? Magbayad ng kasalanan ng anak. Kasi hindi nila dinisiplina yung anak nila. Hindi nila tinututukan yung anak nila. So, may pananagutan ng malaki ang magulang.
Ganun din sa gobyerno, sus, Ginoo. Gobyerno natin, ano na po nangyayari sa inyo? Wala na nga kayong budget nung brigada. Teacher na ho at magulang ang nagpapintura. Nag-ayos po ng school. Pati yung ambagan po sa mga electric fan, sa cabinet, lahat-lahat na. Wala na ho kayong ginagastos sa mga facility dun sa school. Ano ho ang balak nyo dito? Ang gobyerno. Diba mga crocodile din naman kayo? Ang dami nyo na nakulimbat. Why not budgetan nyo to? May suggestion ako. Pwedeng lagyan ng CCTV bawat kanto dun sa school. Lahat ng school. CCTV. Lagyan para makita. Tapos yung CCTV po na yun, may tao na nagmamonitor dun. Then, ito, pag nakita nilang may unwanted scenes na dyan, sa loob at labas ng school, nakatimbre ito sa police, connected sa police, para kung sakaling may magkakaguluman or may nakita sila na ganyan, may mga scene na parang magke-create ng gulo, nakaano agad sa police, makakaresponde yung police, hindi yung tapos na yung krimen, saka palang darating yung police. Sana bago pa yun, maagapan na ho. Kasi isa pa, pangalawang suggestion ko ho. High school, marami po nag-addict din dyan. May gumagamit ng marijuana, mga drugs. Maraming gang. Marami nang titrip. Why not po, bago nyo tanggapin ng first year high school, why not budgetan para magkaroon po ng drug test? Upon enrollment, ipa-drug test. Ngayon kung walang budget yung parent, para magpasa ng drug test kung negative ba yung anak niya. Budgetan ho ng gobyerno. Sa school, maglagay po doon. Tapos confidential po yun, di ba? Ang makakaalam lang ho, pag nag-negative yung anak, ay pag nag-positive yung anak mo, makakaalam lang sana yung school administrator, yung guidance, at saka yung magulang. Tapos hindi natatanggapin sa school. Huwag nang pag-enrollin doon. In that system, may eliminate natin yung mga yung mga nagda-drugs. Bigyan sila ng leksyon. Kasi diyan din nagsisimula pag gumagamit sila eh. Diba? Pag gumagamit sila ng pinagbabawal ng gamot, nawawala na sila sa isip nila. So, yun po sana ma-drug test po. Pag nag-high school, first year high school, i-drug test na. Hanggang fourth year, hanggang college, senior high. Tapos minsan, random din. Diba, budgetan nyo ho, yung mga school, lagyan nyo ho ng parang sa LRT, yung x-ray na ilalagay yung mga bag. Kasi nagdudusa ho yung mga bata ngayon. Dahil man nangyari nga ng mga shooting na ganyan, anong oras na sila nakakapasok sa school? Kasi nga chinecheck, ang haba ng pilak, init ho. Lalo sa mga panghapon. So, by not budgetan ng gobyerno, na mapabilis yung pag-check ng bag ng mga bata para hindi sila makapuslit ng mga deadly weapons or kung ano man. Diba? Pwede ho naman yun eh. Yung gobyerno kasi natin eh, diba? Yun ang dapat budgetan sana. Yung mga importanteng bagay, hindi yung kung ano-ano yung mga inaatupag. Pagod na ho yung mga tao kakaintindi sa mga ganitong balita. Puro rape na lang. Puro patayan. Mga minor, pumapatay, bumabaril, ang bubugbog ng bubuli. Ano gusto nyong gawin ngayon? Ano pong programa nyo? Ano pong solusyon natin dito? Hintayin pa ba natin na mas marami pong sumunod? Iba-ibang school pa yung may mamatay? Sana may ginagawa ho tayo sa gobyerno. Bigyan ho natin ng budget to. Mag-ano naman po kayo ng mga mali-maleta nyo dyan. Budgetan nyo naman. Diba? Pagod na ho kami sa mga ganitong problema na paulit-ulit na lang. At sana ho, sa atin bilang ako, bumuboto. Lahat ho tayo, pag nalaman na natin na ganito na yung background ng politiko, wag na ho natin iboto. Tama na ho, yung mga nakulong, yung mga may mga bahid na, wag na natin iboto. Yung mga crocodile, wag na ho. Kilala na natin sila ngayon, nakikilala na natin sila kung sino-sino sila, diba? So sana, wag na natin silang iboto. Kasi walang magbabago sa gobyerno natin kung tayo patuloy, paulit-ulit, binoboto yung mga ganyan. Tsaka huwag natin kalimutan na palaging dumepende sa Panginoong Yesus. Mag-pray po tayo palagi kasi pasama na yung mga nangyayari sa atin.
Nakakalungkot na ganyan na yung nangyayari. Sa kay Yorme, kay Isko Moreno, may nahuli sila doon. Matagal na palang gumagawa yun na nanginguha ng bata. 4 years old, 5 years old. Kinukuha niya, kinikidnap niya, tapos nire-rape niya. Tapos pinapatay pa niya. Gusto niya ba yung mga ganyang ano? Tapos sa jeep, napapanood ko rin sa FB post, may mga adik-adik na mga bata, inaakit ng jeep, binubugbog yung mga napasahero. So, hindi na ho safe para sa mga bata ngayon. Ano pong plano natin? Anong aksyon? Ay, sana. Sana lang po. Yun lang po yung take ko. Bye.